Magandang araw po mga kapatid. Our today's devotion is the benefits of obedience, ang benepisyo ng pagsunod. Now, ang ating pong scripture reading matatagpuan natin in the book of Psalms 119 verses 1 to 8. And our key verse is very familiar text sa bawat isa ay nasa book of 1 Samuel chapter 15 verse 22. Ganito po ang sabi ng salita ng Panginoon. And Samuel said, "Had the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices, as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice." So makikita ho natin dito na ang pagsunod sa Diyos ay mas mainam kaysa ang magsakripisyo. Lalo na ho kung yung ating mga sakripisyo ay nakabase lang ho sa ating pansariling pangangatwiran or pansariling kadahilanan. So, ang pagsunod sa Diyos ay napakagandang pagpapala ho sa buhay natin. Now, na-consider na ho ba natin ang mga benepisyo ng pagsunod? Dahil kung titingnan ho natin minsan yung accountability sa authority, yung pagsunod sa authority, minsan nakikita ho natin yung negatibong konsekwensya sa buhay po natin. But when we talk about the Lord, ang pagsunod po sa Panginoon, yan ho ay may mga masaganang pagpapala sa buhay natin bilang isang mananampalataya. Ang una po doon ay ang paglago sa pananampalataya, a growing faith. Dahil ang pagsunod sa Diyos ay step by step na proseso ho iyan. No, kailangan mo mag-start sa maliit na pagsunod sa Panginoon. And after that, yan ho ay patuloy na magpapatuloy as you continue to listen to the Word of God, ay patuloy mong masusunod ang Panginoong Diyos sa iyong buhay. At kung darating ka man dun sa point na ikaw ay magkakaroon ng difficult situations or mga matitinding pagsunod, hindi ka na ganun mahihirapang sumunod sa Diyos dahil ang iyong pananampalataya ay nakapundasyon na sa Panginoon. So, napakahalaga na tayo sumusunod sa Diyos upang tayo ho ay lumago sa ating pananampalataya. Pangalawa ho na benepisyo ng pagsunod ay positive impact to others. Tayo ho ay merong positibong impact sa buhay ng ibang tao. Whether we like it or not, as a believers of Christ, meron ho tayong influence sa tao, no? At ang tao ho ay nag-e-expect, ang mga tao na nakakasalamuhan natin sa buhay na ito ay nag-e-expect ho sila ng something different sa buhay nating nagkiklaim na tayo ho ay isang mananampalataya, tayo ho ay isang Kristiyano. So napakahalaga na tayo ay sumusunod sa Panginoon dahil once tayo ho ay sumusunod sa Diyos, ang bunga ng banal na Espiritu Santo ay mahayag ho yan sa ating buhay. No, yung pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, yung pagtsatsaga, yung kabaitan, yung katapatan. So, yung bunga ng Holy Spirit, yan ay makikita sa buhay natin. And because of that, yan ho ay magkakaroon ng impact sa buhay ng mga tao na nasa paligid ho natin. So, ask ourselves a question, mga kapatid. Tayo ho ba ay merong positive impact sa ating pamilya? Pag pinag-usapan ho ang ating trabaho, yung mga nakakasama ho natin sa trabaho, meron ho ba tayong impact sa kanila? Dahil ho ba sa atin, meron ba nagiging pagbabago sa environment ng ating pong workplace or ng ating mga teammates sa trabaho? No? Saan man hong larangan tayo sa buhay na ito, napakahalaga ho na meron tayong impact. At yun ho ay magiging totoong magkakaroon tayo ng positive impact sa ating kapwa kung tayo ho ay susunod sa salita ho ng ating Diyos. And then thirdly and lastly, benefits of obedience ay makikita ho natin na meron ho tayong sense of security. No? Tayo ho ay magkakaroon ng kapanatagan. So, ano man hong reason natin kung bakit tayo nababalisa, kung bakit tayo nag-aalinlangan, yun ho ay mawalan ng kabuluhan dahil pag pinagkatiwalaan ho natin ang Diyos, sumunod ho tayo sa Kanya, yun ho ay magbibigay sa atin ng sense of security, kapanatagan, seguridad, ano man ho ang mga mangyari ho sa ating buhay. Makaranas man ho tayo ng negative response, makaranas man ho tayo ng mga failures, makaranas man ho tayo ng kakulangan ng suporta. Pag tayo ho ay nagtitiwala sa Diyos at sumusunod sa Kanya,
ang lagi ho nating nararamdaman ay security. Bahala na ang Diyos. Sapagkat ang pagsunod sa Diyos ay ipinagkakatiwala na ho natin sa Kanya ang magiging bunga ng ating pagsunod. So, ang magandang prayer ho natin ay bigyan tayo ng understanding ng Diyos sa Kanyang salita, sa Kanyang pinag-uutos, at naway masunod ho natin yon at sundin ho natin ang Diyos ng buong puso ho natin. At tahakin po natin yung landas ng pagsunod dahil bilang isang mananampalataya, yun ho ang magbibigay sa atin ng kasiyahan at ng kagalakan. Saglit po tayo mag-pray. Lord God, salamat po sa inyong salita, sa devotion. For today, I pray, Lord, na bigyan niyo po ako ng understanding sa inyong utos, O Diyos. Naway mapakinggan ko po ito, malaman ko ito, O Diyos, at masunod kita sa aking buhay ng buong puso, at ang inyong mga kautusan, O Diyos, ay maging kagalakan ko, Panginoon. Nang sa gayon, ako ay lumago sa pananampalataya, ako ay magkaroon ng positive impact sa aking mga kapwa, at ako ay magkaroon ng sense of security anuman ho ang mangyaring situation sa aking buhay. Itong aking panalangin, ipinagkakatiwala ko sa iyo lahat sa pangalan ni Jesus. Amen.